our press conference. We have Coach Daniel Surin and Bryce to be the commercial flying Titans who won in 5 sets against the next win Philippines. Coach, congratulations on this win. Umabot kayo ng 5 sets pero na-maintain niyo pa rin yung momentum. Ano masasabi mo sa naging performance ng team tonight? Well, siguro talagang ngayon ako sabi, pero sa akin win is a win, pero grabe yung kumpiyansa ng na Nireslet na makalaban kami. Sobrang ganda ng ginalaw nila. Kahit anong adjustment na ginagawa namin, talagang doon pa rin sila. Sobrang ganda ng ginalaw nila. And well, kami rin naman, may mga pagkukulang pero dumarating talaga doon sa ganung sitwasyon. Buti na lang, naka-adjust pa rin kami nung bandang huli. Palit ng tao, and yun nga, si Royce, mas marami na yung tulong sa amin ngayon today. And yun, sobrang thankful pa rin na ibigay pa rin yung panalo sa amin na kahit na talagang, alam mo yung talagang medyo, hindi naman sa off, talagang nagtrabaho din talaga yung next para sa amin. Thank you. Thank you, Coach. And for Rice, yun nga, in the previous games, hindi ka masyadong nailaro, pero this game, talagang nababad ka din. And yun, natulungan mo yung team. Siguro ano lang yung naging mindset mo nung pakasok ka na sa court, tapos yun nga, kailangan mo mag-deliver for sa coach. For me, always naman ako ready kung ipasok ko ni coach. Ready ako. So, kailangan ko mag-deliver as a senior. So, kailangan ko tulungan yung team talaga. Ayun. Ready naman ako always. Thank you. The floor is open for questions. For Ruiz muna siguro, fourth set, medyo nagulat pa din ba kayo sa naging kinalabasan ng laro by fourth set na lamangan ng 2 sets to 1 yung next set at malapit na din sana silang manalo. So medyo, kumbaga, na-shaken up ba kayo, nagulat pa kayo kung sa mga nangyari? Si Enzo kasi ginalaw talaga nila. Ginagawa talaga nila yung pagkapanalo nila ng yung second, third set. So kami, kailangan namin i-push kasi gumagalaw sila. So kailangan namin i-double yung galaw namin para makuha namin yung mga set na para manalo kami. And for coach, nung unti-unti nga kung nakakalaw na yung next set hanggang sa dulo ng fourth set din, ano po siguro yung nakikita yung nawawala o nagkukulang sa team at that point kung bandang set 4 din? Siyempre, yung sitwasyon na kapag lalaman ka, ito na, patalo na, talagang yung communication natin, yung inis na sa isa, lumalabas talaga. Buti na lang, nung bandang huli, nakontrol pa rin. Napakiusapan yung mga player na importante lang, kahit ano man yung ginagalo ng kalaban, doble, kung ano man yung nangyayari, kailangan matutupayan. Kasi hindi lang naman ito yung magiging sitwasyon natin kada laro. Marami pang iba. Pero ngayon, nakita natin na yung sitwasyon na ganda ng laban naman ng next level. Bro, sabi ko lang sa kanila na, na kailangan lang na every time na medyo off tayo or hindi natin nagagawa yung gusto natin gawin sa loob ng court, huwag tayo sisimangan o huwag tayo walang tiwala sa mga team. Girls, siguro as one of the leaders of the team, alam mo naman na yun nga, yung mga ganitong teams na nothing to lose or yung mga wala masyadong expectations din yung kumbaga pinakamahirap na kalaban minsan. So siguro as a leader na lang, ano na lang yung dinala mo sa loob ng court na sa teammates about yung pag-respect dun sa game and yung pag-adjust din nung nalalamangan na kayo ng team like NXT. Siguro, never say that. Kasi hindi pa naman tapos yung laban. So, kailangan pa namin tumabaho para makuha namin sila. Kasi hindi pa tapos eh. So, may chance pa kami manalo. May lagi sinasabi sa akin na hindi pa tapos. So, kailangan pa namin tumabaho. So, para makuha namin ito, kailangan natin magtrabaho. Coach, pag in-game adjustments, you talk about skills or you talk about kung ano yung nakikita mo dun sa court. Pero at dun sa decision to put Rice also later on in the game, siguro yung how much yung experience niya, yung pagiging veterano niya, yung part ng decision to na siya yung kailangan niyo to sort of like anchor yung team na medyo parang nangarap nung sa akin naman kasi mga veterano na yung mga yan. Talagang matagal na sa laro. Nauna pa nga sa akin, di ba? Magaling iba yung joke lang. Pero na joke lang. Parang kasi sa akin na mas sa mindset ko kasi mas kailangan ko silang ingatan. Siguro pag kailangan ko, nandiyan naman sila. And talagang importante kasi sa akin yung pagkakilala ko sila kung hanggang saan sila. Kaya kailangan ko sububok na ibang player na every time na may sitwasyon kami na kailangan namin siya, kailangan ko hatakin. Kasi kung ano naman yung iniin sa akin ng mga player ko,
ganoon din naman ang iniinsahan nila. Kaya sabi ko, ang importante sa kanila yung kalusugan nila and yung every time na may magandang kailangan ng kalaban is ready sila lagi. Coach, 5-0 na kayo ngayong taon. Nasabi mo mga nakaraan, parang bumabalik na yung dating Joko Mucho. Pero hindi yan yung day today. Pero nag-pull through pa rin po kayo. Ano sinasabi mo sa character ng Joko Mucho na last year bumabawi, ngayon hindi ka na rin pero lumaban na? Well, yun nga, sabi nga ni Royce, never silent. Dahil yung naging attitude namin ngayon kasi hanggat bola hindi natatapos yung final points, tatrabahoin talaga namin unti-unti. Although today talagang sobrang nag-challenge kami, hindi naman siya masasabing talagang tinarapahan kasi ng NSL yung ginagalaw nila. And siguro talagang sa ngayon talagang lumandang huli, nakakuha kami ng momentum, maximize na namin yung mga ginagawa namin, mga adjustment namin sa laro. And yan, nagtuloy-tuloy lang. And dahil sa, siguro hindi naman kay Royce, team effort din lang, gawa na din na talagang distribute yung bola ng bandang huli. Coach, na bakit ni Royce yung attitude na never say die? I-incorporate mo lang kasi kayo as a fan din ng Ginebra. Yes. Yung never say die attitude na ba yan, nakuha niyo rin doon kasi sa inyo. Since alam naman natin yung Ginebra is fan favorite din siya na team. Joko Mucho is considered din as fan favorite na team. So, nagkakaroon na tayo ng parang siguro sa tinatakbo ng itong conference sa amin, talagang ganoon eh. Halos maabot na kami ng 5 set, down na kami ng 2, nakukuha pa namin ng bandang huli. Siguro, unti-unti siguro may establish pa namin kung talagang yung ganong attitude na kailangan hanggat ang bola hindi bumababa, kailangan nagtatrabaho. Hanggat ang puntos hindi natatapos ng kailangan trabaho pa rin. Siguro, sa susunod, siguro siyempre, mas gusto rin namin maging ganun yung mindset talaga. Kasi siyempre, sa ginawa ng Ginebra talaga ngayon, tatak pa rin nila yung ginagawa nila sa paglaro ng Pirates. Royce, bilang veterano lang din, paano ba lang siguro naiintindihan din yung sinasabi ni Coach na mag-handle ng minutes? Kasi syempre, so compared to before na, babal talaga na ako kailangan talaga i-manage yung minutes, especially parating na playoffs. Sorry po. Para mo siguro binamanage din yung lesser minutes kasi kailangan medyo mas Si Coach naman, alam niya naman yung kilala naman yung mga players. So, whether pumasok or hindi, I'll always ready naman para sa team. So, mag-deliver talaga ako ng performance ko talaga. Coach, na na-mention na so far, unbeaten kayo ngayon 2025. Yung last game niyo will be against Cherry Vigo sa Iloilo. So, ano lang yung magiging mindset ng team heading to that game, especially yung ginapatapos na yung preliminary round? Siyempre, sobrang kailangan namin yung panalo na yan para sa placing din. And siyempre, yung magiging mindset namin na after nung last year namin na medyo nag-open yung mga game namin. Pero ito yung magiging siguro motivation namin para pagdating ng playoff ba or tinatawag ng playoffs, makuha agad namin or magkakumpiyansa kami sa pagdating ng round of 12 ba yan? Parang ganyan yung sitwasyon. Thank you, Coach. Thank you, Rise again. Thank you.